Hello, Pinay Moms UAE! And sa lahat ng viewers natin, kahit hindi sila Pinay Moms, no? You're welcome. Welcome back to our channel. I have a new co-host. Self-declared host. Self-declared. Talaga ako sa baya. Ako na lang mag-host. Mommy Faye. Hello. And ako po si Andy. And andito kami para i-discuss ang mga bagay-bagay. Random things. Yes. And we hope that this will also start like more engagement sa ating YouTube channel, sa Facebook. We will be inviting more moms to share their stories and of course, to help us with self-care tips and mga advice on how to survive. Wow. Yeah, self-care tips. Sana free. Hello, sponsors. So, self-care tips and of course, advices on how to thrive as a new mom or as a mom in a foreign land. Yeah. Here in Dubai. Kahit veterano. Kahit veterano. True. Actually, parang kahit yung veterano nga matututo sa mga bagong mom. Yes. And vice versa. Yeah, of course. Okay. So, if you want to join our podcast sessions, just comment your name, your story below, and we will contact you so we can interview you. So, for today's video, lawi-lawi ni girl. So, for today's video, kailangan nyo muna syempreng malaman sino ba talaga si Mommy Andy at ano yung dahilan kung bakit nga nabuo ang Pinay Moms UAE na Facebook group, which is now 16,000 members strong. As of August 2023. Yeah. Kasi baka pinapanood nyo to a year later. Sana that time mas marami na. True. I think sana 25 or 30. But yeah, manifesting. But yes, Mommy Andy, tell us about your story and ano yung nag-motivate sa'yo to build Pinay Moms UAE Facebook group? Napaka-commonly asked question yan, no, sa akin. Bakit ko daw ginawa? Isa lang talaga yung rason bakit ko ginawa nung panahon na yun, 2020. Buntis ako sa anak ko, wala akong makilala na Pilipino na pwedeng makarelate sa akin. Except sa nanay ko, which is wala naman siya sa UAE. Nasa ibang bansa siya. Nasa Israel siya. So, friends naman ng UAE tsaka Israel. Oh, so, friends. pwede ko na siyang banggitin. Friends dito lahat. So, ayun. Gusto kong makahanap lang ng someone na I can relate to. Or Makausap maging kaibigan. Kasi nung nagtatrabaho ako before ako mabuntis kay Oli, ibang lahi yung mga kaibigan ko or yung mga kaibigan ko hindi pa masyadong relatable, mga single, mga ganun. Pero naman, pa isa-isa, dalawa, ganyan. Pero hindi talaga, kumbaga, walang support system ba? Correct. Tapos, COVID times, alam nyo yan. Diba, nakaka-depress yung COVID. Sa bahay. Lockdown, ganun. So, yun lahat nag-motivate sa akin para umpisahan ang Pinay Moms until I never imagined na mag-grow siya into a community, into something a lot more than what I envisioned it to be. So, napakalaki niya na ngayon but still, the main purpose remains na to connect to other moms na Filipino in the UAE. And for free. For free, absolutely. And also, hindi lang mga moms na. Okay, yung mga gustong maging moms din. Andun din. Open na. Really yung nagpa-plan or, alam mo yung kakakasal nyo, nagpa-plan na kayo mag-baby. We are very welcome to join our community. Or, hindi ka kasal. Walang judgment dito. Alam mo yun, pero gustong-gusto mo magkaroon ng anak. You're definitely So, pwede ako mag-post din, for example, na hi mga mommies, gusto ko po magkaanak, mayroon po ba kayong mga tips? So, no judgment yan. Yes, so, absolutely. generous yung mga tao, mga mommy rin na mag-comment ng mga options, safe options, and cost-effective options na mga ginawa nila. Okay, so para talaga siyang, kumbaga para kang may free therapy. Yes! Mas mura kaysa psychologist or psychiatrist sessions. Although, syempre, important pa rin naman yun kung may budget. Pero syempre, if you want like-minded individuals to help you with your real problems na hindi ka i-judge, hindi ka i-babash, head over to Pinay Moms UAE, ask to be a member, and then post your concerns there and your questions. Pwedeng anonymous, di ba? Pwede ring lagay mo yung pangalan mo kung matatagan loob. Pero mostly kapag mga sensitive questions, pag very sensitive topics, you're allowed na mag-hide behind the anonymous post. Pero
yung anonymous post recently, na-abuso siya. Kahit nag-aas lang ng recommendation lang from ganito. Anong recommendations nyo for like a doctor in ganito? Hindi na kailangan i-anonymous yun. Basta, very sensitive topics pwede. Okay. So, Mommy, gaano katagal ka na sa UAE? 21 ako nung nandito ako. So, 28 na ako ngayon. So, 7 years. 7 years. So, gaano ang karami haba na ng sagot. Ikaw ba, Mami? Ilang so, taon na 6 years na ako dito. So, yeah. So, 6 years na ako dito. Matatanda lang ako kay Mommy Andy ng 1 year. Pero like, pareho na kaming mom of 1. Yes. And 1 more incoming kay Mommy Andy. Isa pa. Yeah, isa pang makulit. Isa pa ba? Gusto mo pa isa? 5 pa. 5? Ewan ko. Kung sila yung magbubuntis, okay lang. Tayo lang yung ano na, yung tapos na. Oo nga. Tayo na sabi sa asawa ko naman next time. Correct. So sa akin naman, Mommy, sumali din ako sa Pinay Moms Group and I really felt the authenticity and yung open conversation ng mga mommy doon. And if hindi rin valid yung tanong ko, sila din yung magsasabi na, ay Mommy, there's a better way. Or meron siguro ibang paraan na mas makakatulong para sa inyo. So, very helpful yun dyan. And they don't ask for anything. So, every Wednesday, they also announce, ano yun? Pinay Moms BMW. Tama ba? Yeah. Hashtag Pinay BMW. Pinay BMW. Sige, Mommy, ikwento mo kung ano yung BMW. BMW hindi yung sasakyan yung Business Mom Wednesday. Okay. So, yun, every Wednesday, pwedeng mag-promote mga small business owners like me para mag-promote ng kanilang mga small businesses. So, pero laging may guidelines. Okay? So, hindi lahat considered as small business. May definition pa rin ng small business. If you own Ayala Land, I mean, you're not considered small business. Hindi yun. Hindi yun small business because they really have like an established corporate na yung mga yun. Pag corporate na, yun na. Pero, ina-acknowledge pa rin namin yung mga mga agents from big corporations mga big corporations. Pero limitado lang yun. I want to support more the small businesses other than the big companies. Okay. Kasi yun naman talaga ang goal din nung Pinay Moms. Yung parang maglagay ng platform dun sa mga wala talagang marketing budget. And after all, dito sa UAE, for you to really drive sales and conversion, kailangan mo talaga lumapit sa communities. Yes. Communities talaga. Na parang na-realize ko rin in the years of working in like marketing, walang effect din yung billboard masyado. You cannot track conversions there. Wala ding effect yung radio if you want immediate sales. Hindi. But if you go to grassroots, talagang kausapin mo yung admin ng communities at talagang kumausap ka ng mga leaders, ng mga team, they won't ask for anything talaga eh. Yung iba nga, hindi talaga nag-ask at all. Mag-asa ng X-deal. Okay, sige, ipapromote kita pero bigyan mo ng discount yung mga members namin. Pero dapat exclusive sa kanila, ganyan. So, kaya din ako lumapit kay Mommy Andy because I already parang saw that the purpose of the group is really to help people. And ako po, Mommy, meron akong app. It's the first, Let us know. Tell us about yourself muna. Like, quick, brief, introduction, tapos ano ba yung ginagawa mo ngayon? Pinagkakabisihan mo. Bukod sa ano, charot. So 6 years na ako dito sa Dubai. So I've been working sa isang company lang in the past 6 years before. So it was Careem. So it's the Uber of the Middle East. So galing ako sa finance and then na-lay off ako during COVID and then napunta ako sa marketing. So I'm really grateful for them for that past almost 6 years of working with them. I've learned a lot. And they gave me the opportunity, syempre, to grow then from finance to marketing. Kasi nagtapos ako economics eh. But it's not really like in my heart to like, stick with numbers. Alam mo yun? Parang hindi talaga eh. Lalabas talaga yung kung ano yung passion mo, yung personality mo. And you will do more of what you love. So parang you wake up every day na parang wala kang work kasi nga you really want this. You want to help people. So medyo ganun yung aking core values. Kaya naging easy sa akin mag-shift from Careem, corporate setup, to TapTapSend na startup. So TapTapSend, it's a zero-fee remittance app to the Philippines. So live na kami sa US, UK, Europe, and just last June,
nag-launch kami sa UAE. So ako po ang nagli-lead ng whole Philippine corridor, and ako po yung responsible din sa growth, sa marketing, contacting communities, of course, nag-work din po ako side by side with our trader to give us the best rates, and also to work with our partners in the Philippines like GCash, Banks, Maya, Cebuana Luwilier, and more cash pickups to come. So sa akin, Mommy, I think I found also my passion sa work ko ngayon, kasi apart from running a business, I can see exactly kung sino yung mga natutulungan ko. Dito sa UAE, sobrang important ng zero fees transaction kasi kami lang ang zero fees sa both sender and receiver. Yung iba naming competitors, wala nga charge sa sending side, pero once na ma-receive sa Pilipinas, may 100 or 125 pesos na bawas. So, I am really here to like educate the communities na parang in small amounts na 20 dirhams yung nasa-save mo per transaction fee, i-save mo na lang yan para sa'yo, di ba? Pang coffee mo, pang shawarma mo, pang chai mo. Kasi at least, after all the things that you've helped your family with, kahit man lang maliit, meron na pupunta para sa'yo, di ba? I'm sure lahat ng viewers natin, kung Pilipino ka, minsan sa buong buhay mo nakapagpadala ka na ng pera. Correct. Kahit So, once or twice. So, lahat po kayo makaka-relate. Ako, hindi man ako nagpapadala every month. Alam mo yun, siguro once in 3 months, gano'n. Depende kung anong okasyon. Nagpapadala pa rin ako kahit andito na yung pamilya ko. Correct. Alam mo yun. Or kahit yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanyang, yun naman yung swerte namin sa family, no? Kasi, di ba ang Pilipino, ang kultura natin. Kailangan monthly, twice a month, o walang pangbigas, ganyan. Yes, so takbuhan ka. Kung OFW ka, takbuhan ka. So I'm sure lahat ng mommies natin, especially sa community ng Pinay moms, kung hindi 100%, 90%, 98% nagpapadala. Correct. At some point, hindi man monthly, pero nagpapadala. At nakakatuwa yung ng tap-tap na walang fees. Walang fees. Kasi kahit ako dati, kunyari pupunta sa mall, magpapadala, siguro at least 15, 20 dirhams, ganun. Ang charge. Pang Starbucks ko nun. Starbucks ko na yun. So, etong app, tapos napaka-convenient sa bahay mo na lang mismo. Kasi trinay ko siya a few days ago. Trinay ko padalan yung kapatid ko. Yun nga lang, i-guide tayo ni Mami, no? Sa sign up. Sa pagsa-sign up, yung mga kailangan na documents para ma-approve agad, para hindi ka magka-aberya sa pag-send mo. Yun, i-guide tayo ni Mami kung paano yun. Pero nung nag-send ako, ang ginamit ko lang is, syempre yung Emirates ID. Proof of address, which is ginamit. Ang nilagay ko actually doon nung tinanong yung address, nilagay ko lang Dubai. Dubai, tapos Dubai ulit, tapos yung code 000, ganun lang. So, basically, Dubai lang nilagay ko doon. Wala akong ibang nilagay na ibang address. Tapos, since nagre-reflect doon sa bank statement ko na Dubai, na in-upload ko as proof of my address, mabilis siyang na-approve. Tapos, ano pa ba yung kailangan? Nakakatuwa kasi pwedeng biometrics lang yung face. Di ba gano'n naman na lahat ng phones ngayon, no? Yung, ano ba tawag doon? Face recognition. Face ID. Pag in-on mo lang yun, bongga. Kasi ako makakalimutin ako sa password. Yes, that's true. So, ang bata mo pa, Mami, pero ulyanin ka. Sobra ulyanin. Advantage ko rin yun minsan. Yeah. So, yun. Nakakatuwa kasi pagka-approve, inantay ko siguro, I don't know how long. Pero not long, hindi one day. Tapos, nakapag-send ako, sabi ng kapatid ko, siguro 30 minutes later, kasi busy din yung kapatid ko. Sabi niya, dito na. Ay, taray. GCash. So, importante pala yung GCash, kailangan same yung pangalan nung papadala mo sa GCash nila. Same yung ilalagay mo sa Diba? Dapat exact. Kasi syempre, natitrace din tayo for KYC to make sure that the funds aren't used for fraudulent activities. Diba? Yeah. Kasi sa GCash, mag-upload din sila ng ID para verify their identity. So, sa atin din, kailangan exact kung ano yung in-upload nila sa GCash nila.
Para ang para dali lang siya. Once na matapos mo yung proof of address, Emirates ID, and connection of bank account, madali ka na. As in, nakaupo ka na doon, 1 second nasa GCash na. Tapos pag may trouble, meron naman akong pwedeng tawagan. Oo, madali. Tsaka ako, you can personally like call me, vouch for me. Hindi natutulog to, mamis. Kaya message nyo lang to. Yeah, so I'm available sa LinkedIn, WhatsApp, Facebook, lahat. Instagram. May TikTok ka rin? May TikTok din ako. Taray. Yeah. So, andun ako lahat. So, pag ginugil nyo, Faye tap send, ako lang lahat yun. Siya na yun. Iba yun. But I'm on a mission also to parang establish an all-Filipino na customer service sana. Kasi ngayon, ako na yung marketing, yung growth, yung PNL. Ako pa yung customer service. But I really need to do this because it helps me figure out how to market in my own community. Kasi the more na pinapakinggan ko yung mga issue ng mga tao, the more ako nagkakaroon ng idea paano i-improve your app, yung app namin. So ngayon, okay lang sa akin na ako yung magiging customer service because naiintindihan ko from their perspective, ano ba talaga yung kailangan ng app. And after all, purposeful na kami with 0 fees na transaction, isagad ko na ito talaga yung app na gawa ng OFW para sa OFW. Parang it's about time. And the best thing, may code tayo, Pinay Moms. Gamitin nyo, Pinay Moms. Pinay Moms na code, lalagay nyo siya, yung first time user lang to pwede. No, first time. Tapos first transfer lang siya pwede. So ginamit ko siya, nagpadala ako 100 dirhams sa kapatid ko, 150 dirhams yung natanggap niya. So, masaya yung kapatid ko. Sino bang namimigay ng 50 dirhams na remittance? Wala. Tap send lang. Yes, so i-grab nyo na. As in, promise. So, ang Pinay Moms, pag ginamit nyo yan sa unang padala nyo, may 50 dirhams kayo na bonus. Okay? So, pwede nyo ipadala sa GCash, Cebuana, Maya, Cebuana Banks, and more to come soon. Okay? So, Mami, ngayon, meron tayong parang little game. Ano lang to, mga questions. Simple lang. Just to get to know each other. Yeah, just to get to know each other. So, si Mami bilang founder ng Pinay Moms at ako naman si Faye na bilang head ng Tap Send for the Philippines na parang ito rin yung way namin to get to know each other para mas marami kaming matulungang tao sa community. Okay, Mami, pili ka. Ay! Pera ba to? What was your dream job as a child? Wee! I honestly don't know. You don't have a dream job? I don't know and I don't remember. This is a sad thing about me, no? I can't remember much from my childhood. Is it intentional, like, forgetting about it? Or talagang hindi mo alam? Hindi ko alam. Napakaraming trauma kung naranasan ng pagkabata ko. Siguro naging defense mechanism ko siya na kalimutan lahat. Pero, oo, wala, hindi ko maalala kung anong dream. Pero, ngayon, okay, hindi na as a child, as a 28-year-old adult, anong dream job ko? Ang dream job ko is to continue doing what I'm doing now. Which is? Sewing. Sewing is my passion. Okay? Pero at the same time, tulungan yung mga, especially Pinay mompreneurs. To build their business. Yes. Okay. To help in any way I can. Yun nga, ang Pinay Moms is nag-expand. Although still remaining na yung mission is para magkakilala, magko-connect ang mga nanay dito sa UAE. Pero yun nga, I'm not closing the doors just for that. Okay. Alam mo, ina-open ko yung doors sa maraming opportunities. Kasi I really believe na a Pinay mompreneur has so much potential. Correct. Right? So yun, something na structure, a business structure, that would be my dream. To lead Pinay mompreneurs in the UAE. And help them na mag-succeed sa kanilang negosyo. Businesses. I don't know anong eksakto, pero yun yung vision gusto kong mo mangyari. And to continue na magtahi, kasi yun ang passion ko, na make it profitable. Yun. So, pwedeng hatiin yung katawan. Yeah. Tapos maging successful mother din. At asawa. Huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan. That's the priority. Parang you are a wife first before you are a
mother to your baby. Pero minsan nababaliktad. You're a mother first before. Kasi diba sabi nila, ang constant mo yung anak mo. Correct. Or yung magulang mo, vice versa, no? Yung asawa mo, pwede kasi palitan yun eh. Diba? Hello, Josh! Hindi, pero diba? Yeah. Diba? Pwedeng palitan. Pero yung anak di mo pwedeng yeah. palitan. Anak mo yan. Niluwal. Or yung nanay mo, di mo pwedeng palitan. Or yung nanay mo, yung tatay mo, hindi mo pwedeng palitan. They're your constant. Yung asawa, pwedeng palitan. Although I'm not saying napapalitan ko asawa ko. Don't think there's gonna be any better than my husband now. Biglang gano'n. Pasok sa Kita mo baba. yung Josh, So, yes. Mami, Ako din ba? pipili ka rin. Ako Sige, naman. sige. Baka may cheat ka dito, Wala. Oh my God. Ikaw din nagsulat dito eh. Oh my. How would you describe yourself in just one word? Ay, buti na lang sa'yo napunta Buti sa akin yung napunta. question. I think I am passionate. Sobrang passionate ako. Na parang sometimes, parang kahit wala nang matira sa akin na pera, alam mo, kahit hindi ako profitable, basta makatulong ako sa iba, parang yun talaga yung aking core value. Na parang, hindi rin ako magjo-join sa isang company if I don't see its advocacy first. Na parang I wanted to get to a point na I live and breathe the values of the company. Na whenever they hear, for example, tap-taps and asifeyan, parang medyo ganoon ako. I know it's not as healthy because I allow my job to identify me, but because I truly believe in the purpose of tap-tapsen, talagang to change the world of remittance game and talagang to provide zero fees transfers to our kababayans. Parang hindi ko mapigilan na, sige ako, tutulong ako, gusto ko tumulong. So, I think that's one word. Very passionate talaga ako. Yeah, I think your job is not really defining you. I think you are defining your job. Take it that way. Yeah. Diba? So, it's also like positive in my intuition, Oo, in my kasi, mindset. Yeah. Kasi ang tap-tap, I don't think tap-tapsen will be the same. Paano yung pag-launch mo dito sa Kung hindi ako kung hindi ikaw, Yeah. at kung hindi mo nilagay lahat ng power at alam mo yun, passion mo at puso mo sa trabaho mo. Kung ibang tao lang yan na hindi naman ganun ka-passionate parang ikaw, I don't think it will be as successful. Guys, narinig niyo na. It's me. Hi. I'm the reason it's me. Ay, So, tayo. I think Kanta also, yun, diba? yeah, Okay. hindi ko lang yung ano. Pero narinig niyo yun, guys. Pero I think totoo din yun. Kasi, nakatulong yung story ko as a second generation OFW. Kasi mama ko OFW for 22 years. And up until now, nag-work pa rin siya. Sa Dubai, di ba? Dito sa Dubai, at same company, as in 22 years. So, imagine magkano yung graduate. Charot! Grabe yung commitment Oo. ng nanay. And single mom siya. Single mom siya of 3 kids. So, parang, nakatulong yung story ko na, yun nga, single mom yung mama ko, 22 years, mag-isa siyang bumuhay sa tataming magkakapatid. So, nakita ko rin yung first-hand struggles na Tsaka anak ka ng padala. Anak ka, ako, parang Oo. ako, as this, Nabuhay ka ng dahil Oo. sa pagpapadala. nakapagtapos ako dahil sa padala, alam mo yun, Mm. na ospital ako, gumaling ako, dahil sa Lahat. padala. Palipat-lipat kami ng bahay dahil sa padala. Hindi ako makapag-exam dahil delay ang padala. Ang dami, parang the determining factor for me to do something when I was in the Philippines was if there is a padala. Yes. Hindi ako makakabili ng kung anong gusto ko pag Kung walang walang padala. Wala kaming masarap na pagkain or Jollibee kung walang padala. Alam mo yun? So parang my life revolved around remittances. Kaya I took it my personal mission talaga na Siguro kilala ka na nung yung pinagkukuhanan mo ng sa sa Western Union. Suki to Hi, eh. Western Union. Baka naman. Pero kilala na kami doon. Minsan kahit di na kami nagdadala ng ID, oo. Alam Ganun na din niya. ako dun sa M. Lulier, dun Diba? sa amin. Alam na niya pagkasama ko Kilala yan na doon, to. ako VIP na yan. Kasi tapos, kunwari, minsan kasi pag ang daming bayarin, di ba, minsan umaabot ng 100,000 or 200 yung pinapadala kasi Ay, wow, School. yaman. ang dami din namin bayarin, tatlo kami nag-aaral. So, ganyan. Pero lahat yun, inuutang syempre ng mama ko. Like, she would never like have that, amount of money in one snap.
So, every time na ganun kalaki yung pinapadala namin, ang ginagawa nung teller sa Western Union or sa Cebuana is pinapabalik niya kami. Like, 4 times yun in a day. Kasi nga na-max out namin yung fund nila, nung shop. Yung cash. Oo, pero dahil nga kilala na nila yung lola ko, tinatry talaga nila na sila pa yung pupunta sa next na shop para manghiram ng paluwal, like sa amin. Like, alam nilang kailangan talaga ng lola ko. Pero syempre sa provincial, mahirap yun. Kapag papadala ka ng 200,000, Diyos ko, baka after 3 days mo pa makuha yung susunod. Kasi wala talaga parang questionable minsan, no? Pag ganun kalaki. True. So, pag ganyan, pag humihingi kami, papadala kami ng ganyang kalalaki, nag-aas din ng proof of, wealth, source of income, para hindi rin fraudulent yung baka may money laundering na pala to. Correct. So, ayun na nga. So, I'm very passionate. Like, whatever I do, parang ang motto ko, go hard or go home. Yes. Parang ang hirap nung half-baked na parang, andito ka na, ilaban mo na lahat. So, same with Pinay Moms, Mami Angie. Alam ko, napansin ko rin yan sa'yo, na go hard or go home ka rin. Well, diba? Nasimulan mo na. I know. Iba yata. Pero like, dahil nasimulan mo na, at this point, there's no stopping. Nagsimula ka ng 100 members, 300, 500, 1,000, and now it's 16,000 and growing as of August 2020. Wala nang atrasan to. Wala nang atrasan. So even for Mommy Andy, she's unless alis na ako ng bansang to. Oo. I mean, you can still manage it digitally, di ba? Na parang, or ipasa mo na sa next Papasa ko na dun sa mga mapagkakatiwalaang Correct. Ayan, kailangan talaga yan. Pero like, as Mommy Andy, I think you're also like passionate, no? If you would describe yourself. I am passionate. Sa mga bagay-bagay. May long post na. So, medyo questionable. Kasi ang dami kong passion. Yeah. Pero anyway, last na. Tigisa tayo. Sige. Ako na to. What are you most excited about right now? Right now, ang dami. Most ang hirap. Yung top, yung pinaka, pag gising mo sa umaga, oh my God, excited ako. Alam mo, dito makikilala ako na napaka-simple ko lang mag-isip, no? Na kinabukasan, well, aside from yung baby na coming, no, which I'm definitely most excited about, kung ano magiging gender, lahat ng kasi new baby, di ba? Pero every morning pag gigising ako, paano ba magiging productive yung araw na to? So, yun lang, to keep showing up, to keep doing what I'm doing, what I love. Meron ka bang checklist, pagising mo sa umaga? Meron ka ng mental checklist na okay, may gagawin ako 1, 2, 3, 4, 5, and then you get a pleasure na may chine-check ka. May ganun ka ba ugali? Depende sa mood. Depende kung may yung one word niya. Depende kung may rush order. Doon lang ako may checklist pag may rush order. Pero pag alam ko lahat ng orders ko, chill lang. Ang hirap ng tanong na to. Ikaw ba? Ang hirap kaya ng tanong na to. Mami, kayo nga sumagot nito. What are you most excited about right now? Right now, I'm most excited about what am I gonna have for dinner. Yeah, that's good. That's very concrete, di ba? Ano kinulutuin ni ate sa mga? Ako excited ako sa sweldo. Ano kayang sahod? Yun lang ang wala ako. Wala akong ina-expect na sahod monthly. So, per order yung basis. Na-excite ako kapag may mag-i-inquire, then magko-convert into a sale. Diba? Doon ako na-excite. Na-excite ako pag may tatawag sa akin na, let's say, Pinay Mom na mangangamusta lang. Nakakatuwa. Okay. Ano yan? Okay. Would you rather, ang OA ni girl, charot. Would you rather have more time or more money? Ikaw sasagot niyan. Ako, right now, hindi ako magpapaka-plastic talaga. I would rather have more money. Because growing up na hindi kami mayaman, parang feeling ko, money is really like the source of happiness. Kasi pag nakabili ako ng gusto ko,
I'm Masaya happy. ka. Pero in that moment lang. Right? Marami ako nabili ng mga bagay na masaya lang ako for one day and then after 2 weeks, hindi ko na nga pinapansin kung ano yung nabili mo. Headset man yan or sapatos, diba? But, to be honest, I would rather have more money now, probably in the next 2 years, to build a house para pag nag-retire yung mama ko, So may time limit. Oh, may so after time 2 limit. years, you'd rather have more time na. More sex life. Ay! Hindi, parang, I think so. Parang, because our life is divided into phases. Na parang at this time, hindi ako magpapaka-plastic na sabihin ko, hindi ko kailangan ng money. Kailangan ko talaga ng money. Because, sino bang hindi? Yeah, hindi as parang as OFW, parang we feel like money is the source of Lalo na ikaw, all answers. breadwinner ka Breadwinner ako ngayon dahil ang husband ko is a full-time dad din, nag-aalaga din sa baby namin. Pero nag-start na Nagsa-start na siyang mag-work din sa real estate. So, he's getting the hang of it. But also, he's still a full-time dad first. And that's the top priority. And syempre, like ako, kailangan ko ng pera in the next 2 years because I wanted to build a home for my mom. Which is hindi namin nagawa kasi nga palipat-lipat kami ng bahay in the last 22 years na OFW siya. It's a typical OFW story na sana wala din tayong parang answer. Kasi it's really a matter of mindset, emotional maturity, 'di ba? Boundaries sa iyong mga dependents, 'di ba? So, I think that's my priority talaga, parang to build a home for my mom so she can retire happily. 'Di ba? Kung sa Pilipinas man 'yan or dito sa UAE, kung saan niya gusto, I wanted a property under her name. Parang ganyan. And syempre, I also wanted to build a family, 'di ba? So mayroon na akong 1-year-old baby, gusto ko pa rin ng 2 pa, 'di ba? And for me to provide an okay life for them, 'di ba? Na meron silang maayos na tirahan, may milk, may diaper, hindi kami nang hihingi ng panggamot, yung ganon, yung sana hindi na kami mag-worry about dun sa mga ganong situations. Yung kung ano yung kailangan nila, meron kami na enough. So, yun yung kailangan ko in the next 2 to 3 years. Siguro yung time, I would need that in the next, pag nalampasan ko na tong, yung, na to, yung phase na to. Pero I know for sure na every time na meron tayong nasa-solve na problem or issue ngayon, parami siya ng parami every time. Right? Na parang it's never ending. Ika nga, hindi nakokontento ang tao. Oo, that's true. Hindi talaga nakokontento. And lalo na tayo dito sa Dubai. Kahit dumami yung pera natin ngayon, maya-maya, kulang pa yun true, Alam mo yun, gusto mo more. So guys, mukhang pera. Nature. Mukhang pera. It's human nature to be greedy, no? Totoo naman yun. I'm sure napakaraming mommies na they would rather have more money to provide, more things, more stability sa kanilang mga pamilya than time. Maybe they already have time. Yes. I have time. Yeah. I have time. We have time. Well, so we need money. We need money. Yeah, we need money. And siguro, tayo rin kasi hindi tayo lumaking mayaman eh. Yes, so, we know how to use our time already. Oo. But, imagine. Mabilis tayo gumalaw. Na parang pag may naisip tayo, passionate tayo, okay, sige, gawin ko to, try ko to. And, kapag nag-feel tayo, okay lang. I mean, we have time. We can try again. Right? But imagine if we had money back then. Plus time, we would have done a lot of things. Diba? In your community sa Isabela, diba? Sa kinalakihan mo or sa akin sa Manila, yung mga side girl boys doon na sana natulungan ko rin sila ng mga isang sako ng bigas. Yung kahit kamo sa community lang ng Pinay Moms, ang dami kong gustong gawin. Ano yun? Kasi wala akong pera. Yeah. So, money is really that. But you know what, moms? Na parang sabi nga nila, na parang if companies see your purpose, diba? Sila mismo yung lalapit sa'yo eh. Hi, Mommy Andy, magbibigay ako ng ganitong amount. Gawin natin to. Asa ba yung mga company? Asa ba yun? Pero darating sa point na ikaw na yung magnuno. Kasi nga sobrang overwhelming na. Sobrang dami na nila. And you are in a position na wait guys, pipiliin ko lang dito kung ano talaga yung makakatulong sa mga tao right now. So, gusto kong problema yun. Gusto mo yun? One day. Hi, mga sponsor. Investors. Tap send, isa na. Yes. Isa na. So yan, ayun na nga, doon nagtatapos ang ating podcast. I hope marami pa. Oo. So, mommies, kung gusto nyo din po
saw-saw, makidaldal sa amin. May space, oh. May space pa. Ako nga po pala si Andy. At ako naman si Faye, and this is Pinay Moms UAE. See you next time. Bye!